Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. May-ari ng puneraryang pinagdalhan sa labi ng Korean kidnap victim, iginiit na inosente siya sa pagdukot at pagpatay sa biktima. Mga pulis na umano'y sangkot sa tanim droga scheme batay sa video na ipinakita sa Senado kahapon, pinaiimbestigahan na ng PNP. Tiwala ng Korean community sa pamahalaan na nanatiling buo sa kabila ng sinapit ng ilang kababayan sa kamay ng ilang tiwaling pulis. PNP Anti-Illegal Drugs Group magsasagawa naman ng information drive sa mga Korean community kontra police scalawags. Early registration ng mga estudyante sa public schools para sa susunod na taon simula na bukas. Mga magulang pinayuhan ng DepEd na maging maingat sa pagpili ng eskwelahang papasukan ng kanilang mga anak. Mas nakararaming Pilipino naniniwalang dapat igiit ng pamahalaan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dispute batay sa bagong survey ng Pulse Asia. Mga isusulong na advokasya at nagustuhan nila sa ating bansa ay binahagi ng ilang kandidata sa UNTV News and Rescue ilang araw bago ang Coronation Day. Una sa ating mga balita, nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Cebu City at Batangas kagabi. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 21 anyos na motorcycle rider na si Gulben Flores matapos siyang bumangga sa isang taxi sa Legazpi Street Corner MJ Cuenco Avenue, Cebu City kagabi. Agad nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong sugat ni Flores habang Cebu City Rescue Unit ang tumulong sa sugatan ring angkas nito. Tumanggi na silang magpadala sa ospital matapos bigyan ng first aid. Sa Batangas naman ay tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang nasaktan sa aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng barangay Banay-Banay. Nagtamo ng mga gasgas sa tuhod at kamay ang dalawang biktima na kinilalang sina Bobby Medrano at Jennifer Almerol. Ayon kay Medrano, papasok na sila ng trabaho nang biglang malubak sa daan ang sinasakyan nilang motorsiklo. Matapos malapatan ng paunang lunas ay inihatid na ng grupo ang mga biktima sa San Jose District Hospital. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakabalik na sa bansa ang may-ari ng Green Funeral Services na pinagdalhan sa mga labi ng Korean businessman na si Ji-ik Ju. Iginiit nito na inosente siya sa kasong pagdukot at pagpatay sa biktima. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si Gerardo Santiago, ang may-ari ng puneraryang pinagdalhan sa mga labi ng negosyanteng Koreano na si Ji-ik Ju. Pasado alas 6 kaninang umaga nang dumating si Santiago galing Toronto, Canada at agad na sinundo sa airport ng mga tauhan ng NBI. Sa salaysay ng isa sa mga akusadong si SPO4 Roy Villegas, si Santiago umano ang tinawagan ni SPO3 Ricky Santa Isabel upang tanggapin ang bangkay ng biktima kapalit ng 30,000 pesos at isang golf set. Ngunit ayon kay Santiago, bumalik siya ng bansa dahil inosente siya sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano. Kung ako'y may kasalanan, hindi po ako babalik dito sa Pilipinas. Magtatago ako sa Canada. Kaya hinaharap ko po itong kasong to. Tumangging magbigay ng ibang detalye si Santiago dahil nais muna niyang makausap ang kanyang abogado. Ngunit handa umano siyang sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, humingi ng proteksyon sa NBI si Santiago dahil dalawang grupo umano ang nagbabanta sa kanya. The threats was told to him or imparted to him while he was in Canada. Nasabi niya daw sa kanya, nung mga nagtitreten sa kanya, ay huwag ka nang bumalik kasi delikado ang buhay mo. Naniniwala ang kalihim na malaki ang maitutulong ni Santiago upang mabigyang linaw ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano. Kukunan muna ng salaysay si Santiago bago magpasya ang DOJ kung tatanggapin ito sa Witness Protection Program. Well, mayroong mga loose na ang kaso, kaya't malaki ang may tutulong niya tungkol dun sa pagpapaliwanag ng mga unanswered questions, some unanswered questions dito sa investigasyon ito.
Samantala, naghain na ng motion sa DOJ ang PNP Anti-Kidnapping Group upang baguhin ang pangalan ng dalawa sa mga akusado. Si Superintendent Rafael Dumlao III umano, ang alias Sir Dumlao, at ang may-ari ng punerarya na si Gerardo Santiago naman ang tinutukoy na alias Ding. Ipinadadagdag rin sa mga akusado ang isang Christopher Alan Gruenberg na may-ari umano ng isa sa mga sasakyang ginamit sa pagdukot sa biktima. Ngunit ayon kay Gruenberg, wala na siyang alam tungkol sa naturang sasakyan mula nang maibenta niya ito noong 2010. Naghain na rin ng motion sa Angeles City RTC ang Public Attorney's Office upang muling maimbestigahan ang kaso sa DOJ. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hawak na ng Philippine National Police ang mga pulis na umano'y nagtanim ng droga sa isang grade Batay. Sa video na ipinakita ni Senator Panfilo Lacson sa pagdinig ng Senado kahapon, tiniyak naman ng PNP ang patas na investigasyon sa kaso ng mga pulis na involved na sa illegal na aktibidad. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nirelieve na sa serbisyo ang nasa 10 pulis na nakilala base sa video na ipinakita ni Senator Panfilo Lacson na umano'y nagtatanim ng droga sa isang drug raid noong October 26, 2016. Makikita sa video na naghahalongkat ng kabinet ang isa sa nakasibilyang pulis kung saan sinasabing itinanim ang droga. Nahagip rin sa kamera ang tila may kinuha ang isa pang pulis sa mga gamit ng mga ito. Kita rin ang ilang beses na pananakit na mga ito sa mga nahuling sospek. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Oscar Albayalde, ang mga naturang pulis ay miyembro umano ng Special Operations Task Group. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP Holding and Accounting Unit o PIHAW ang mga ito. Yung investigation, lalabas ito. And the chief is very swift dito. Mabilis ang kanyang mga directives dito. And he will never tolerate. Hindi naman kinumpirma ni Albayalde kung ang nasabing video ay kuha sa raid na nangyari sa Makati sa magkaparehong petsa kung saan 51 foreign nationals ang naaresto dahil sa illegal online gaming. Tiniyak naman ni Albayalde na hindi nila kukonsintahin ang masasamang gawain ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Well, this happens, no? These isolated cases, it happened even before. Mas siguro meron pang ganon, di ba? Marami din. It only happened na it's during the time ni General De La Rosa. Yun lang siguro. But again, ang masama dyan is if you tolerate those things to happen. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sasampahan na ng kasong kriminal ng Philippine National Police ang 7 pulis na idinadawit sa robbery extortion sa ilang Korean national sa Angeles City, Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Bumuo na ang Philippine National Police na task group na tututok sa kaso ng 7 pulis na sangkot sa robbery extortion case sa 3 Korean national sa Angeles City, Pampanga noong December 30, 2016. Ayon sa Angeles City Police, nagpulong na ang task group para sa mga ipatutupad na hakbang hinggil sa kaso, kabilang na ang pagsasampa ng kaso kriminal laban sa mga sospek. Sa susunod na linggo rin ay naasahang babalik sa bansa ang isa sa 3 Koreanong biktima para magsampa ng kaso sa mga sospek. Ang CIDG ang naatasang magbigay ng seguridad sa biktima pati na sa mga akusado. Samantala, kanina naman ay nag-ikot sa ilang subdivision ang Angeles City Police upang alamin kung totoo ang natanggap nilang impormasyon na nag-aalisan na ang mga nakatira ditong mga dayuhan dahil sa mga napaulat na robbery, kidnap at extortion cases na banyaga ang puntirya. Kakausapin po natin yung mga ibang homeowner station officer para malaman po natin ang status ng mga residente nila. Pinabulaanan naman ng management ng subdivision sa ulat. So far, wala pa naman. Hindi, wala. Hindi. Simula nangyari yung wala naman. Ayon sa PNP Angeles City, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkipag-ugnayan sa Korean community dito sa syudad upang maibalik ang tiwala ng mga ito sa ahensya. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Angeles City, Pampanga. Sa pa rin ng Korean community sa pamahalaan sa kabila ng mga insidente ng pagdukot, pangingikil at pagpatay sa kanilang mga kababayan sa bansa. Tiniyak naman ng Philippine National Police na gumagawa na sila ng mga hakbang upang hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Magsasagawa ng information drive ang Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group sa bawat Korean community sa bansa upang hindi na maulit ang pang-aabuso ng ilang tiwaling pulis tulad ng ginawa umano ng grupo ni na SPO3 Ricky Santa Isabel at Koreanong si Ji-ik Ju. Sinabi ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, nais nilang mabigyan ng sapat na kaalaman ang nasa 70,000 Korean national na nakatira sa bansa sa iba't ibang modus. We will be giving them tips and if, like for instance, if there's somebody that is showing some warrant of arrest or search warrant, it should be properly verified, and the nearest police station. Muli naman nag-alay ng bulaklak at panalangin ng grupo kasama ang ilang tauhan ng PNP AIDG sa lugar kung saan umano pinatay ang Korean businessman. Tiniyak din ng mga ito na nananatiling buo ang kanilang tiwala sa pamahalaan sa kabila ng nangyari kay G. But you know, we have to expecting also to please solve fast to solve. And this is will not happen again about this kind of incident because we trust also Philippine government and also on the Philippine law. You know why? Because I believe also the President Duterte already apologized to the Korean national. Samantala, kinundi na ng mga militanteng grupo sa pamamagitan ng rally sa labas ng Camp Crame ang ginagawang pang-aabuso ng ilang tauhan ng PNP sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Ang aming panawagan sa Pangulo, dapat hindi na siya magbigay ng blanket endorsement ng war on drugs at justification sa mga pagpatay. Kasi humaantong na yon sa akala ng mga pulis. Okay na, naggumawa kami ng mga krimen at walang mananagot. Dapat ani ay ihinto na ang Project Tukhang ng PNP dahil nagiging dahilan lamang ito na mapatay ang isang pinaghihinalaang drug personality. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magsasagawa naman ng education and information campaign ng pamahalaan upang hindi na makahikayat pa ng ibang miyembro ang mga teroristang grupo, partikular na ang militanteng ISIS. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Department of National Defense hindi lang sa sinasabing paghahanap ng baluarte ng grupong ISIS sa bansa, kundi maging ang panghihikayat ng mga ito ng miyembro. Ayon kay DND Yusek Cardozo Luna, bukod sa pang-iimpluwensya ng ISIS sa iba pang terror group sa bansa, ay ginagamit na rin ng mga ito ang social media upang makapag-recruit. Kaya nga dapat very cautious tayo dyan sa mga paggamit ng social media. Kasi yan ang ginagamit din nila para mag-entice ng mga tao para sumali sa kanila. Bahagi na rin ang kanilang mga hakbang upang mapigilan ang paglaganap at pagdami ng kasapi ng terrorist groups sa bansa, ang information at education campaign. Ang labanan dyan, education at information. Kasi ang ginagamit nila din is education and information. For us to be able to counter that is also education and information. Sa pamamagitan ng ating mga organisasyon sa baba, hindi lamang ng mga military but also mga local government units at saka mga civic organizations. Tiniyak rin ng Defense Department na may sapat na tauhan ng militar sa Mindanao upang labanan ng terorismo sa loob ng 6 na buwan. I think our evaluation is that we have deployed enough. Kung kinakailangan mag-deploy pa, then we will think about it later. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Mas nakararaming Pilipino naniniwalang dapat igiit ng pamahalaan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dispute batay sa bagong survey ng Pulse Asia. Pagpapasa ng panukalang tax reforms, malaki umano ang maitutulong upang mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan ayon sa Department of Finance. Simula na bukas ang pagpaparehistro sa lahat ng pampublikong paaralan para sa school year 2017 hanggang 2018. Muli ring nagpaalala ang DepEd sa mga magulang na maging mapanuri sa mga paaralang papasukan ng kanilang mga anak. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bubuksan na
na bukas ang registration ng mga mag-aaral sa public elementary at secondary schools para sa school year 2017-2018. Ang maagang pagpaparehistro ay para sa kindergarten hanggang grade 10 students na may layuning mataya ang bilang ng mga mag-aaral na inaasahan sa susunod na pasukan. Gagamitin na rin itong batayan ng DepEd para sa gagawing paghahanda sa pangangailangan ng mga paaralan sa buong bansa at malocate ang out-of-school children at out-of-school youth na nasa malalayong mga lugar. Target din ng DepEd sa early registration na mahikayat ang mga magulang na ipasok sa kindergarten ang kanilang 5 taong gulang na anak, gayon din ang pagbibigay ng edukasyon sa children with special needs o exceptionalities. Actually, siyempre kung ano yung patakaran ng eskwelahan, din na lang po ang susundin natin. Mas maganda yung ganun para at least ma-prepare nila yung anak nila for going to school. Yung ano din ng kanilang mga anak, mahanda na din nila yung mga kakailanganin sa pagpasok. Muli ring nagpaalala ang DepEd sa mga magulang na tiyaking accredited ang mga paaralang papasukan ng kanilang mga anak upang matiyak na dekalidad ang matatanggap nitong edukasyon. Ang isang DepEd accredited school ay may Learner Information System o LIS, kasama ang isang Learner Reference Number o LRN ng isang mag-aaral kung saan nakarehistro ang mga impormasyon at dokumento kaugnay ng isang mag-aaral para sa seguridad nito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Education. Iginiit ng Department of Finance na dapat maipasa na ang panukalang tax reform upang mapondohan ang mga proyektong pang-infrastruktura ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Target ng Department of Finance na madagdagan ang pondo ng pamahalaan ng 1 trillion pesos bawat taon upang maipatupad ang malalaking proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Subalit hindi ito magagawa kung hindi maipapasa ang panukalang tax reform ngayong taon. Mangyayari po, hindi po natin, gagalaw po yung lahat ng ating infrastructure na pinaplano, hindi po natin sila masisimulaan. Kasi po, ang ini-aim po sana natin is kung makakuha po tayo ng dagdag na revenues, masisimulan na po natin yung mga infrastructure spending na gusto ng ating Pangulo. Sa ilalim ng proposed tax reform for acceleration and inclusion, bababa ang halaga ng personal income tax. Subalit tataas naman ang buwis na babayaran ng mga nasa upper class. Palalawigin ang value-added tax o VAT system at lilimitahan ang VAT exemption sa raw food materials at iba pang pangangailangang pang-edukasyon at pangkalusugan. Ngunit ayon sa Department of Finance, mananatili pa rin naman ang VAT exemption para sa senior citizen at persons with disabilities. Habang staggered ang gagawing pagtataas ng excise tax sa lahat ng produktong petrolyo. Mas mataas na rin ang babayarang buwis kung bibili ng mamahaling sasakyan. Kung maisasakatuparan nito, tinatayang aabot sa 162.5 billion pesos ang net revenue ng pamahalaan para sa taong 2018. Kailangan din natin pondohan yung mga priority programs ng administrasyon. Kaya ang babawiin po natin sa VAT, sa excise sa fuel at sa automobile. Pero nakadesenyo po ito para maging very equitable na yung mayaman mas malaki yung babayarin at yung mahirap mas maliit. Apela ng Finance Department, mas maraming Pilipino ang makikinabang sa tax reform package dahil bababa ang babayarang buwis at mas malaki ang take-home pay ng majority ng taxpayers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala ang isang political analyst na dapat pag-aralang mabuti ng mga mambabatas ang panukalang amyendahan ang 1987 Constitution, partikular na ang pagsusulong ng federalism dahil na rin sa posibilidad na hindi ito magbibigay ng solusyon sa armed conflict sa Mindanao. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. May mas malalaking usapin na dapat matutukan sa pagsusulong ng pag-amyenda ng kasulukuyang saligang batas, lalo na sa planong pagpapalit ng porma ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa political analyst na si Ferdy Pasion, mas makabubuti kung Constitutional Convention ang gagamiting paraan sa planong baguhin ang porma ng pamahalaan kaysa sa Constituent Assembly na isinusulong ngayon sa Kongreso. It must be from the people because the Constitution is the supreme law of the land, it is the basic law of the land. It must come from the people directly, not from the
the congressmen and senators. Dapat din anyang pag-aralang mabuti ng mga mambabatas ang sistema ng federalismo dahil wala umanong katiyakan na magbibigay ito ng solusyon sa armed conflict sa Mindanao. Paliwanag ni Pasyon, gaya na nangyari sa ibang mga bansa na may federal form of government, naging malaking issue ang pagkakawatak-watak ng mga estado at pagtatatag ng mga bagong bansa. Kasi po sa federalism po, meron tinatawag na inherent right of every state to secede from the federation. Kahit na ilagay mo sa constitution na bawal ang secession, baliwala yung constitutional prohibition na yon. Kung maisusulong rin anya ang federalism, malaki ang mababago sa istruktura ng pagbubuwis ng bansa. At yung taxes po, ngayon ang nagtatax sa atin, national government at local governments, madadagdagan pa po. Yung state governments, magpapataw din po yan ng taxes. Sa kasalukuyan ay inaprubahan na ng komite ng lower house na rebisahin ang konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS. Hinihintay na lamang ang magiging resulta ng trabaho ng Constitutional Commission na balangkas para sa mga re-rebisahing provision sa 1987 Constitution upang masimulan na ang debate sa charter change. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mas maraming Pilipino ang naniniwalang dapat igiit ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. 8 sa 10 Pilipino ang naniniwalang dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, 84% sa mga Pilipino ang nagsasabing dapat ipaglaban ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea, alinsunod sa paborableng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong Hulyo 2016. Nakasaad rin sa survey na isinagawa noong December 6 hanggang 11 sa 1,200 respondents na 3% ang nagsasabing hindi sila sang-ayon na igiit ang sovereign rights ng Pilipinas, habang 12% ang undecided sa issue. Ginawa ang survey 2 buwan matapos dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Sa ginawang Pulse Asia briefing on Filipinos' views on foreign policy sa Makati City, sinabi naman ng guest reactor na si Professor Renato De Castro na hindi dapat baliwalain ng Malacanang ang award decision sa Pilipinas ng Arbitration Court tungkol sa West Philippine Sea dispute. Last December, sinabi ng Malacanang na isa-set aside niya yung award ng Permanent Court for Arbitration, pero malaking porsyento ng mga Pilipino na naniniwala na dapat ayun ang basihan pag nakipag-usap tayo sa China. So dapat tignan rin yan ng gobyerno. Samantala sa panig naman ng Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na igigiit pa rin ng Pilipinas ang sovereign rights sa West Philippine Sea, ngunit gagawin ito sa ibang paraan. In other words, what the President is doing is asserting it, but in a different diplomatic style. Kumpiyansa ang Malacanang na maaayos ang usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng bilateral talk na kapwa pakikinabangan ng Pilipinas at China. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinilala na National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang ilang individual at organisasyon na nagpamalas ng kabayanihan sa mga nagdaang kalamidad sa bansa. Hinikayat naman ng Department of National Defense na paiktingin pa ng iba't ibang sektor ang kanilang disaster response teams. Ito ang balita ni Brian De Paz. Itinuturing na natural heroes o bayani ng Department of National Defense ang mga disaster responders. Ayon sa DND, hindi matatawaran ang dedikasyon ng mga ito sa trabaho dahil inilalagay nila sa peligro ang sarili upang sumagip ng buhay ng iba. Ngunit ayon sa kagawaran, mahalaga na ang bawat isa sa atin ay nakahandang tumulong sa kapwa na naiipit sa kalamidad. Lalo na at ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt na madaling makaranas ng bagyo, lindol at volcanic eruptions. Ito ang konsepto ng Bakas Parangal o Bayaning Likas na taunang isinasagawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa mga individual o grupo na nagmalasakit at nagsakripisyong tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad at sakuna. May 3 kategorya ang parangal. Una rito ang Bakas Parangal ng kadakilaan para sa mga grupo o organisasyon na nagsagawa ng rescue efforts sa kabila ng mahirap na sitwasyon.
Ikalawa ang bakas parangal ng kabayanihan sa mga lider ng grupo na nagpamalas ng kabayanihan sa kanyang tungkulin. At bakas parangal ng kagitingan sa mga individual na nagpakita ng katapangan sa kanyang katungkulan upang asistihan ang humingi ng tulong sa panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan ng pag-award ng ganito ay pinapakita natin sa ating mga kababayan, hindi lamang sa ating mga kasundaluhan at mga kabulisan, kundi sa ating mga civilian, sa mga local government units who have organized themselves, pati sa mga local government agencies, mga LGUs at sa mga civic organizations na na-organize sila para magkaroon ng mga response teams. Kabilang sa tumanggap ng bakas parangal ng kadakilaan ang ilang military unit, pribadong kumpanya at non-government organizations. 3 opisyal naman ng Philippine Army ang napiling mabigyan ng bakas parangal ng kabayanihan, habang 6 na individual naman ang tumanggap ng bakas parangal ng kagitingan. Binibigyan natin hindi lamang ng halaga yung kanilang nagawa, kundi ginagawa natin silang mga ehemplo upang sa mga hinaharap natin na pagharap sa mga disasters na katulad ng nangyari doon ay magkaroon tayo ng tunay na damdamin na tumulong sa kapwa. Brian De Paz, UNTV News and Rescue Camp Aguinaldo. Itutuloy ng ilang transport group ang nakaschedule na tigil pasada sa susunod na buwan sa kabila ng no strike policy na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ang balita ni Monokson. Pagsikil sa freedom of speech ang inilabas na no strike policy kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa mga jeepney operator at driver kasunod ng bantang transport strike. Batay sa kautusan, tatanggalan ng prangkisa ang sino mang magsasagawa o sasama sa kilos protesta. Ang napipintong jeepney phase-out ang tinututulan ng mga transport group. Ayon sa kanila, kaya nila itutuloy ang tigil pasada dahil hindi daw sila kinakausap ng LTFRB hinggil sa kanilang mga hinaing patungkol sa jeepney phase-out. Ngunit ayon sa Stop and Go Coalition, hindi sila magpapatinag sa babalang ito. So kung yung warning na yan, sasabihan kami, so be it. Walang problema sa amin yun. Di bawi niya lahat yung prangkisa kung may papalit siya sa at andalan niya. Ito karapatan lang namin yan. Mayroong 74,000 na miyembro ang grupo sa buong Metro Manila at bagamat hindi sila siguro kung lahat ng ito ay sasama sa tigil pasada, marami na anya ang nagpahiwatig ng pakikiisa. Sa dami niyan, kung mag 50% yan, mapaparalyze yung Metro Manila at ang karatig bayan. Ngayon, ang target namin dito ay nationwide. Ngayon pa lang ay humihingi na ng paumanhin ng ilang tsuper sa mga maapektuhang commuter sa mangyayaring tigil pasada sa February 6. Kami humihingi na ng paumanhin sa ating mga mananakay. Dahil sa February 6 po, matutuloy po yung aming tigil pasada at marami pong maepektuhan. Kaya ito po pahingi agad sa kanilang pangunawa sa ating mga mananakay. Kaya inaagahan po namin ng announcement para makaprepare po yung ating mananakay. Ayon naman sa LTFRB, nakipag-ugnayan na sila sa ilang concerned agencies at sa mga pulis upang magsilbing quick response team sa araw ng tigil pasada. Sinubukan namin kunan pa ng pahayag ang LTFRB subalit hindi ito nagpaunlak ng interview. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karengke katamong balitang promdi. Pekpalibande ngeningaldoing pagdiniking kasong sinampad kareng 4 at Chinese nationals king Regional Trial Court Branch 75 king Olongapo City ngeningaldo. Makayarap laking 4 kaso ning pamaglabag king Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay Badang Merakap king paghinalaan dang floating shabu king baybayin ning Subic anyang July 11, 2016. Makatakda naman ing susunod pagdinig kareng 4 king February 10, 2017. Samantala manya jing BGMP ilipat dalaring 4 suspect king tagig uli na ning seguridad.
Inamuyot o inikayat ning Director ng Philippine National Police King Mimaropa Region ding kayang tauhan manatiling matas ing moral sumangit na ning kinasasangkutan dang katiwalian ning mapilang karelang kayabe. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Pinangunahan ni Mimaropa Region 4B Director Police Chief Superintendent Wilben Mayor ang awarding ceremony para sa mga pulis na nagpakita ng kanilang kahusayan sa pagganap nila ng kanilang tungkulin sa Calapan, Oriental, Mindoro. Dinaluhan din ito ng mga matataas na lokal na opisyal ng probinsya ng Oriental Mindoro upang magpakita ng suporta sa kanilang mga pulis. Sa mensahe ni Mayor, hinikayat niya ang mga pulis na ipagpatuloy lang ang pagtupad nila ng kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod at magbigay ng proteksyon sa publiko. Sinabi rin ito na hindi dapat panghinaan ng loob ang mga pulis dahil sa kinakaharap na kontrobersya ng ilang miyembro ng PNP tulad sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji-ik Ju. Ipakita natin na despite andyan sa gitna tayo ang pinag-uusapan ang ating organisasyon, makita natin na tayo dito sa ating lugar ay magiging ehemplo ng kabutihan sa pagbigay ng serbisyo. Bagaman aminado si Mayor na mayroong mga tiwaling pulis sa kanilang hanay, binigyan din ito na iilan lamang ang mga ito at karamihan ay nais na maglingkod sa bayan. Iilan lamang po sila at tayo po ay nagpapasalamat na dito naman sa Oriental Mindoro ay bihira yung mga pulis na ganun. Sa huli, hinikayat nito ang mga lokal na opisyal sa Mimaropa Region na ipagpatuloy ang kanilang suporta sa kanila sa kabila ng kinakaharap na kontrobersya ng PNP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Calapan, Oriental, Mindoro. Metiyaking ambush ang kapatid ng dating mayor at bapa ng kasalukuyang mayor king San Pablo, Laguna. Kilala ang biktima ay Damaso Amante. Metong yang negosyante ang pong kayabe king drug watch list king Balen. Pemaril ding saken ng Damaso ding suspect ang makasake king motorsiklo ang pong metong SUV. Sinugod de king hospitaling biktima o nang dineklarading dead on arrival. Nung agaga nakatamo anyang bulan ning Agosto, anyang milabasang banwa, tinunggene ning Lagyo President Rodrigo Duterte a protektor ning illegal a droga ing dating mayor ning San Pablo ay Vicente Amante. At yan ning kekatamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria Maya Pabeng. at 22 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga isusulong na advokasya at nagustuhan nila sa ating bansa ay binahagi ng ilang kandidata sa UNTV News and Rescue ilang araw bago ang Coronation Day. Muling maglulunsad ng bagong maliliit o microsatellite ang Pilipinas sa kalawakan sa susunod na taon, kasabay ng pagsusulong ng magkaroon ng sariling space agency ang bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Umaabot na sa 4,000 beses ang pag-ikot sa mundo ng unang microsatellite ng Pilipinas na Diwata 1. Kumukuha ito ng larawan 2 beses sa isang araw sa Pilipinas. Nagagamit na rin ito sa assessment sa mga lugar sa bansa, gaya na lamang noong manalasa ang Bagyong Lawin sa Cagayan noong October 2016. So every time dadaan sa Pilipinas, kumukuha siya ng mga pictures over different areas, tapos na-download na natin siya. So ngayon, yung mga scientists natin, tsaka dito sa team, tinitingnan ngayon yung mga images, tapos magiging available na to sa public soon. Nasa UP Diliman na rin ang ground receiving and control stations nito at mga Pilipino expert na rin ang nag-ooperate. Umabot sa 800 milyong piso ang ginastos ng pamahalaan sa programa.
Nauna nang sinabi ng DOST na makatitipid na dito ang pamahalaan kumpara sa ginagastos kung bibili ng produkto ng isang satellite gaya na lamang ng satellite image ng pinsala ng Bagyong Yolanda noong 2013 na binili sa halagang 56 million pesos. In the long run, doon natin makukuha siguro yung mas tangible na economic benefits nito dahil bukod sa mga images na nakukuha natin, nagkakaroon tayo ng pool ng mga experts saka ng mga local experts and scientists na pwedeng mag-sustain ng ganitong effort. Sa ngayon ay binubuo na ang Diwata 2 na pinaplano namang ilunsad sa susunod na taon. We have the support of government and we look forward to not just launching one more microsatellite but several more, hopefully. In fact, 2018 rin, maglo-launch rin tayo ng mas maliit na satellites, ang tinatawag na CubeSat. Ngayong buwan lamang ay kinilala na ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang kakayahan ng Diwata 1 bilang isang microsatellite. Sinlaki lamang ito ng isang balikbayan box na may 4 na kamera. Kaya nitong kunan at bigyan ng detalye ang isang bagay na may laking 3 metro. Sa 2017 hanggang 2018 program ng NASA ay kasama na rin ang paglulunsad ng microsatellite. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, ere-rekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kanselahin na ang prangkisa ng RRCG bus na tumagilid kagabi sa EDSA Estrella na ikinasugat ng 48 na pasahero nito. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan. Yes, Monica, hindi nga pinaniniwalaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang naging pahayag nitong driver ng RRCG bus na tumagilid kagabi dyan sa may bahagi ng EDSA Estrella kung saan sinasabi nga ng driver na mabagal lamang daw ang kanilang takbo nang mangyari ang aksidente kagabi. Ayon kay MMDA OIC and General Manager Tomas Orbos, nakunan ng kanilang CCTV camera na mabilis ang takbo ng nasabing bus. Makikita sa video na biglang prumeno ang bus at dahil nga sa lakas ng impact ay tumagilid ito sa kalsada. Hinala ng MMDA posibleng lasing o nasa ilalim ng impluensya ng iligal na droga ang bus driver na kinilala ngang si Mark Angara, 35 anyos. Bunsod nga nito, Monica, posibleng irekomenda ng MMDA sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ng nasabing RRCG bus. Sa ngayon nga ay inaalam pa ng ahensya kung may iba pang violations ang nasabing bus driver na posibleng ang maging batayan ng pagsasampa ng reklamo laban dito. Sa datos nga ng MMDA, umabot sa mahigit 100,000 road accident ang kanilang naitala noong 2016 kung saan nasa higit 400 tao ang nasawi. Monica, sa ngayon nga ay naka-impound na dito sa MMDA itong RRCG bus na tumagilid kagabi. So ito yan, kung makikita ng ating mga kasambahay, ito yung bus na narito ngayon sa aking likuran. So makikita nga natin na basag-basag yung kanyang mga salamin at yung ibang bahagi nga nito ay talaga namang wasak, Monica, dahil nga sa lakas ng impact na nangyari nga na aksidente kagabi. At kanina nga rin sinubukan natin na kunan ng pahayag ang LTFRB hinggil nga sa kung ano yung posibleng sanction o parusa na ipapataw dito sa bus driver ng RRCG. Pero hanggang sa ngayon nga, Monica, ay wala pa rin tayong nakukuhang sagot mula nga sa kanila. Monica? Maraming salamat, Joan Nano, live mula sa Makati City. And for the news abroad, large quantities of contraband liquor and narcotics with a market value of millions of rupees were destroyed in Pakistani city of Karachi on International Customs Day. A pile of confiscated heroin powder was burned and thousands of bottles of smuggled liquor were also destroyed at a brief ceremony in the outskirts of Pakistan's biggest port city. Large number of customs officers and drug license officials from different countries witnessed the destruction. The contraband goods had been seized by Pakistani customs authorities in raids across the country. Meanwhile, some 1,500 houses burnt down in the Chilean town of Santa Olga overnight on Wednesday. Government figures released on Thursday said that 7 people died,
More than 200 were injured and thousands were evacuated in shelters. International help from France, the United States, Peru, and Mexico had been pouring into Chile as the fire swept through forested hills and into neighboring towns, scorching homes and the region's world-renowned vineyards. In other news, thousands of people lined the streets of Gambia's capital Banjul on Thursday to welcome home new President Adama Barrow days after authoritarian leader Yahya Jammeh fled into exile under pressure from regional forces. Clad in a long white African tunic, Barrow smiled and waved from a moving car as he drove through crowds of cheering people, excited at his presidency and with hopes that he will improve employment rates in the country. Barrow, a former real estate agent, won in December 1 election, but Jammeh refused to step down, forcing his opponent to be inaugurated at the Gambian embassy in neighboring Senegal. Jammeh's 22 years of increasingly repressive rule came to an end last week after he fled to Equatorial Guinea as thousands of soldiers from the West African ECOWAS regional bloc were poised to remove him by force. And those are the stories making headlines around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Ibinahagi ng ilang kandidata ng 2016 na Miss Universe ang kanilang mga advokasya at mga nagustuhan sa pagbisita sa Pilipinas sa panayam ng UNTV News and Rescue sa isinagawang press junket kanina. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Ngayong araw, isang press junket ang isinagawa ng mga kandidata ng 2016 Miss Universe pageant kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataon na maka one-on-one interview ang karamihan sa mga kandidata. Ilang araw na lamang bago ang Coronation Day, ipinakita ng mga kandidata ang kanilang kahandaan sa pagsagot sa mga tanong ng media. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na tanungin ang ilan sa kanila kung ano ang kanilang magiging advokasya kapag sila ang nagwagi ng corona. The education is the most important thing for the future, for everybody's future. My advocacy is self-image, self-worth, helping young women with their confidence. I would love to help children, to help people. Well, my advocacy, environmental protection. Okay. I know that some people focus a lot on people, children, and that's okay. We need that. Ipinahayag rin ng mga kandidata ang mga nagustuhan nila sa kanilang pagbisita sa bansa. Yesterday I was at the mall and I had to have 7 policemen. I love the people. I really, really do. Si Miss Austria natutuwa sa kanyang experience sa Pilipinas at babalik muli sa bansa pagkatapos ng kompetisyon. The fans, the people, they're amazing. Si Miss France, tinanong din natin siya kung ano ang pakiramdam na isa siya sa crowd favorite at ang patungkol sa kanyang Moulin Rouge national costume na marami ang humanga kagabi. When I was in the stage, I hear people and it was very good for me. Nagpasalamat din si Miss Sierra Leone sa Pinoy designers na tumulong sa kanya sa panahon ng buong pageant. I just want to say thank you all so much for that love. That was mega. You know, I feel totally blessed about that and I am excited. Ayon naman kay Maxine Medina, kinukonsidera niya ang pagdala ng interpreter sa kompetisyon. Ay, nako, nag-enjoy po ako. Every moment of it, sobrang na-enjoy ko lang. Ano yung pinaka-challenging for you na part ng competition? Challenging for me, well, maybe on the finals na lang siguro, the Q&A, but I would want to, my country will be proud of me. Nakatakda naman dumating bukas ang main host ng pageant na si Steve Harvey na agad sasabak sa rehearsal, kasama ang backstage host na si Ashley Graham. Sa Lunes na ang inaabangang araw ng mga kandidata kung saan i-aanunsyo na kung sino ang tatanghaling Miss Universe 2016. Ang Grand Coronation Day ay magsisimula alas 8 ng umaga sa Mall of Asia Arena. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinamalas naman ng mahigit sa 80 naggagandahang kandidata ng Miss Universe 2016 ang kani-kanilang husay sa pagrampa sa isinagawang preliminary competition kagabi. Inihayag rin ng mga kandidata ang kanilang excitement para sa koronasyon sa Lunes. Nagbabalik si Rina Villamor Camara. Preliminary competition
edition ng 65th Miss Universe Beauty Pageant idinaos kagabi dito sa Mall of Asia Arena. Ito ang magiging basahan sa pagpili nila ng top 12 na kandidata na i-aanunsyo naman nila sa Lunes, January 30. Matapos ang preview at closed-door interview noong Miyerkules at Huwebes ng umaga, rumampa naman ang 86 na kandidata sa kanilang swimwear, evening gown at national costume. Naging festive sa loob ng Mall of Asia Arena dahil sa hiyawan ng fans at supporters ng Miss Universe Bets na kanya-kanyang gimmick naman sa kanilang presentasyon. Sa simula pa lamang ng programa, standout na agad sina Miss Philippines, Miss Sierra Leone at Miss Venezuela dahil sa dami ng hiyawan mula sa kanilang supporters nang isa-isa nang ipakilala ang mga kandidata. Pagdating naman sa swimwear competition, nagpagalingan sa pagrampa ang Miss Universe Bets habang idinidetalye sa background ang kanilang mga trabaho o kasalukuyang pinagkakaabalahan. Sa evening gown competition, makikislap na kasuotan ang nirampa ng mga kandidata habang emerald dress naman ang isinuot ni Miss Philippines. Pagdating naman sa national costume presentation, nagpasiklaban rin ang mga kandidata. Suot ni Maxine ang gown na sumisimbolo sa Vinta Boats at Coral Reefs ng Pilipinas, habang nakakuha naman ng suporta mula sa Filipino crowd si Miss Mauritius dahil sa kanyang costume na gawa ng isang Pinoy designer. Samantala, kagabi rin ay ipinakilala na ang ibang magiging horado sa Coronation Day ng pageant. Kabilang na dito sina dating UNICEF Ambassador at 1993 Miss Universe Dayanara Torres, ang founder ng Bailey's Agency at dating modelo na si Cynthia Bailey, ang journalist, publicist at international marketing director na si Rob Goldstone, ang presidente at executive producer ng People's Choice Award na si Fred Nelson, si Francine Lefrak, na founder ng Same Sky Organization na tumutulong sa HIV victims, at ang 2007 Miss Universe na si Rio Mori ng Japan. Samantala, sinabi naman ni Miss Universe President Paula Shugart na hanggang January 29 pa maaaring bumoto ang publiko para sa kanilang paboritong kandidata. Ang fan votes ay makakatulong rin sa pagpili ng top 12 finalists na i-anunsyo sa January 30. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ang buwan ng Enero ay dineklara bilang National Bible Month sa bisa ng Presidential Proclamation No. 124. At bilang bahagi ng pagdiriwang nito, iba't ibang aktibidad gaya ng pagbabasa ng mga talata sa Biblia ang isinagawa sa Maynila. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Noong January 5, 2017, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang buwan ng Enero bilang National Bible Month sa bisa ng Proclamation No. 124. Kauna-unahan ito sa kasaysayan dahil National Bible Week lamang tuwing huling linggo ng Enero ang naideklara ng mga nakaraang administrasyon. Bilang bahagi ng pagdiriwang, iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa bansa gaya ng Bible Quiz Bee, Bible Art Contest at Bible Reading. Ang Philippine Bible Society naman ay may Bible Reading session sa kanilang tanggapan kung saan nakiisa ang mga residente sa kalapit na barangay, mga kawani ng Manila Police District at ilang estudyante. The public reading of scripture, like what we are doing now in the PBS. Now we do I proclaim, and that's a straight reading of scripture. Sa tala ng Philippine Bible Society, ang Biblia pa rin ang nananatiling best-selling book of all time, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. The Bible continues to be the bestseller of all times, and we praise God for that. No, I think all of us has a vacuum in our heart that can only be filled up by God and His Word. Nagpapasalamat naman ang PBS sa UNTV bilang partner organization sa Bible reading sessions, pati na sa pagkakaroon ng programa sa telebisyon ni Brother Eli Soriano na sumasagot sa mga katanungan ukol sa Biblia at pananampalataya. Maraming salamat po sa UNTV sa iyong patuloy na pakikiisa sa pagdiriwang po ng National Bible Month, at sa marami pong pagkakataon na dinala niyo ang salita ng Diyos sa ating mga kababayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana lumawig pa ang inyong gawain. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.
Tatangkaing makaagapay ng PNP responders sa record ng BOC Transformers at Judiciary Magis sa pakikipagsagupa nito sa Malacanang Kamao ngayong linggo. Ito ang balita ni Bernadades. Turnaround Tolentino celebrating. Hawak na ng 3-time runner-up PNP responders ang isa sa ticket para sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. Nasa ikatlong pwesto ngayon ang PNP na may 7-2 win-loss record. Sunod lamang sa BOC at Judiciary na may kapwa 8 panalo at 2 talo. Waiting na sa semifinals ang BOC at Judiciary na may twice-to-beat advantage. Target ng PNP na mapantayan ang record ng BOC sa kanilang nalalapit na sagupaan ng Malacanang Kamao alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ayon kay PNP Head Coach Ernie Santa Cruz, paghahandaan nila ng husto ang Malacanang Kamao. Bahagi aniya ng kanilang preparasyon ang pakikipag-tune up game sa ilang commercial basketball team sa bansa. Pag-aral namin guys yung mga ex-pro nila, yung mga veteran players nila like De La Cuesta, sila Luwangson. So yun, doon kami titingin, especially doon sa depensa nila lang 1-3-1. Kasi maganda rin yung defense nila sa half court eh. So mag-isip kami paano namin maka-counters yung depensa nila. At the same time, paano rin namin may stop yung mga quality players nila. Manalo o matalo, kapwa pasok na sa quarterfinals ang PNP at Malacanang na may twice-to-beat advantage. Ang Malacanang ay may 6-3 win-loss record. Matapos ang sagupaan ng responders at Kamao team, magsisimula na sa February 5 ang quarterfinals, kung saan makakaharap ng Malacanang at PNP ang defending champion AFP Cavaliers at ang magwawagi sa NHA Builders at BFE Firefighters. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Angela and Monica. Maraming salamat, Talia. Happy weekend sa'yo. Happy weekend, Happy Angela. weekend, Mon. Pati sa ating mga kasambay, happy weekend po. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.